Tiniyak ng Kamara ang buong kooperasyon nito sa bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senate President Win Gatchalian upang agad nang maipagpatuloy ang trabaho ng Kongreso matapos ang tensyon sa mataas na kapulungan. Sa isinagawang special session kahapon na dinaluhan ng 230 na mambabatas, muling iginiit ng Kamara ang kahandaan nitong makipagtulungan sa Senado para maayos ang takbo ng legislative agenda. Agad namang binati ni House Majority Leader Sandro Marcos ang bagot Senate leadership at pinuri ang pagiging level-headed ni Gatchalian na anya'y mahalaga sa kasalukuyang political climate ng bansa. Git pa ni Marcos, matapos ang mga naganap na issue sa Senado, panahon na upang mag-focus sa trabaho at ang mga mambabatas, lalo na't laging mahalaga ang papel ng mga senador bilang senator judges sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Huwebes na tayo ngayon, ika-18 ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Win Gatchalian formal nang nanumpa bilang bagong presidente ng Senado. Senator Alan Peter Cayetano balik sa pagiging minority leader. Senator Cheese na pipisil na maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Pangulong BBM at President Putin nagpulong naman para palakasin ang kooperasyon sa energy at food security. CIDG nandigang hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Malakihang bawas presyo sa petrolyo kasado na sa susunod na linggo. Kontraktor at may-ari ng gumuhong gusali sa Pampanga pinagmumulta ng higit 11 million pesos. Dump truck nahulog sa bangin, 6 patay, 12 ang sugatan sa Pangasinan. Radyo natin nationwide. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Kami po ang inyong matagapaghatid balita. Faith Salaver Clamor. At Kuya Angel Ang Halapalmo ng Seritali ng mga balita, formal nang naupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Kasunod dito ng special session ng Senado kahapon alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Opisyal nang pinalitan ni Gatchalian si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto kasabay ng paglipat ni Senator Joel Villanueva. Kaugnay nito tuluyan nang natuldukan ang 2 linggong Senate leadership dispute na naging sentro ng mga debate at nagdulot ng pagkalito ng mga empleyado ng kapulungan. Samantala, inihalal naman na Senate President Pro Tempore si Senator Vicente Tito Soto III. Balik muli sa Senate Minority Leader si Senator Alan Peter Cayetano. Bagamat no-show si Cayetano sa isinagawang special session kahapon, kandidato pa rin siya ni Senator Loren Legarda bilang Minority Leader. Kabilang sa mga hindi dumalo sa pagdinig ay sina Senator Robin Padilla at Senator Mark Villar. Habang dumating naman sa hearing ng Commission on Appointments sina Senator Bongo, Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Gayun din sina Senator Pia Cayetano at Senator Camille Villar. Thank you very much. First time I'm addressing Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Congratulations once again for a very a hard-working, dedicated, brilliant, disciplined public servant. So congratulations. Thank you, Madam. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here, this is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. And this manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution and the minority during the pendency of said case. Thank you. So recorded. Ang tanong na lang ngayon, partner, tuloy pa ba ang kaso ni Senator Joel Villanueva? Abangan. May committee assignment na rin ang mga bagong majority block ng Senado. Kasunod nito ng formal na pagluklo kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ito na yung mga chairmanship ng mga komite sa Gatchalian-led majority.
Blue Ribbon Committee, pangungunahan nga ni Senator Erwin Tulfo na nasasabit din sa issue ng flood control. Committee on Agriculture ni kay Senator Kiko Pangilinan. Committee on Basic Education kay Senator Bam Aquino. Constitutional Amendment, Senator Kiko Pangilinan. Defense kay Senator Tito Soto. Mamumuno naman sa Senate Committee on Economic Affairs si Risa Ontiveros. Ang Committee on Energy nasa ilalim ni Senator Erwin Tulfo. Environment, Senator Rapi Tulfo. Ethics kay Senator Tito Soto. At ang Finance kay Senator JB Ejercito. Sa ibang balita, pinuri ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ipinamalas na statementship nila Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero sa kanilang pagsipot sa special session kahapon. Pinasalamatan ni Gatchalian si Villanueva na naging daan para makaselyo ng 13 na boto at formal na siyang mahalal bilang Pangulo ng Senado. Ayon kay Gatchalian, batid niyang hindi madali ang naging pasya ni Senator Joel, subalit patunay anya ito na nananatiling una sa kanyang prioridad ang interes ng bansa at ng publiko kaysa sa anumang away politika. Kinilala rin ng bagong Senate President ang supresang pagdalo ni Senator Cheese sa sesyon noong July 3 na anya'y naging turning point para makapag-convene ng Senado matapos ang ilang araw na sesyong deadlock at mabakante ang mga posisyon sa kapulungan. Nagpahayag ng suporta sa bagong Senate leadership ang ilan sa mga senador mula sa minority bloc. Sa isinagawang special session ng Senado kasunod ng pagkakahalal kay Senator Win bilang bagong Senate President. Matatandang hindi sumipot ang minority sa umagang sesyon pero kalaunan dumating sa deliberasyon ng Commission on Appointments kung saan nakipagkamay at sumuporta sa bagong liderato sina Senator Rodante Marcoleta at iba pang mambabatas. Iginit ng ilang senador kabilang si Senator P. Cayetano pagsunod sa rules ang pagkakaroon ng 13 votes bilang nagsisilbing susi ng legitimacy ng liderato. Samantala, sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na ang kanyang pagdalo ay bunsod ng pagtupad sa tungkulin at pagpapatuloy ng trabaho. Nilinaw din ito na maayos ang kanilang ugnayan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinawag pa niyang brother. Is that a good thing? Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ni Senator Risa Ontiveros at Senator P. Cayetano sa ginanap na special session kaugnay ng panukalang anti-hospital detention law. Nagsimula ito ng talakayin ang Senate Bill 1511. Matapos questionin ni Senator Pia ang ilang amyendang inihain ni Ontiveros na hindi umano nakasaad sa orihinal na bersyon ng panukala at hindi rin malinaw ang layunin. Depensa naman ni Ontiveros, normal na bahagi lamang ng legislative process ang paghahain ng amyenda sa panahon ng period of amendments para mapagputi pa ang nilalaman ng panukala. Make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President. Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun. Napili ng bagong majority bloc si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senator Ping Lacson, na pagkasunduan ng mayorya na ihalal sa Escudero bilang presiding officer kasabay ng pag-convene ng impeachment court sa July 6. Giit ni Lacson, ang naturang mungkahi ay nanggaling mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Senator Cheese, anya ang napili bukod sa isa siyang abogado ay malalim din itong karanasan sa impeachment proceedings. Nilinaw naman ni Senator Ping na ang pagpili kay Escudero ay walang kinalaman sa naging pasya nitong sumali sa bagong mayorya. Walang nakasaad sa batas na hindi maaaring makaboto sa impeachment trial ng mga senador na miyembro ng kapulungang nagtatago o nakakulong.
Panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Attorney Romy Macalintal, walang partikular o specific na alituntunin sa ating saligang batas patungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Giit ni Macalintal, tanging ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang makapagbigay linaw o magdesisyon upang maiwasan ang mga issue ng pagiging bias o political alignment. Gayunman, nilinaw pa rin nito na walang motopropyo action ang Korte Suprema sa usapin kung wala ding maghahain ng petisyon. Sa ngayon, si Senator Jengy Estrada ay nakakulong. Si Senator Bato de la Rosa naman ay nagtatago. At sila lamang ang maaaring maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa naturang issue. So partner, ang kinakailangan pa rin, 16. 13 lang sila. Yeah. So 16, kulang pa rin. hindi 13. Hindi 13. Oh. Kasi malinaw naman ang Saligang batas. Saligang batas. So, 16. Ayan. Sa ibang balita, Sino ba partner. bang may kaso? Sila. Ayoko magsalita. Bakit hindi ka naman impeachment judge, ha? Oo nga. ano? Ito daw. Meron na naman. Ah. Inilutang ni Davao City Representative Pulong Duterte ang impormasyon na may inisyu na umanong arrest warrant ang International Criminal Court, ICC, laban kina Senator Bong Go at dalawang dating police officers. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Representative Pulong na nanggaling sa isang highly reliable source ang nasagap niyang balita. Kasabay nito, pinuna ang nakababatang Duterte ang anyay patuloy na paggamit ng administrasyon sa ICC warrants bilang political weapon laban sa mga kalaban nito sa politika. Gayun ni Representative Pulong, hindi dapat gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga political rival para lamang pagtakpa ng mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantala, pinabulaanan naman ito ng PNP, gayon din ng Department of Justice at giniit na wala pa silang natatanggap na formal notice hanggang hinggil sa mga bagong ICC arrest warrant. Wala nga. Wala pa daw natatanggap na anumang formal na notice sa ang Department of the Interior and Local Government sa sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating pulis. Nilinaw ito ni Interior and Local Government Secretary John B. Remulla kasunod ng pahayag ni Congressman Pulong Duterte na may nilabas ng warrant ang ICC laban kay Senator Go. Ayon kay Remulla, maging si Justice Secretary Frederick Bida, wala rin naman natatanggap na anumang abiso tungkol dito. Si Go ay kabilang sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrator ng dating Pangulong Digong Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Una nang sinabi ng Malacanang na agad na ipatutupad ang anumang arrest warrant mula sa ICC. Kung niyo pong matatandaan, sinabi din nila noon wala pang arrest warrant kay Bato, pero meron naman pala. Yeah. Si Mayor Digong, bago inaresto, sabi din nila wala namang arrest warrant. Ginugulat na lang nila. Katunayan, nung hinuli nila, wala din silang hawak na arrest warrant. Ayun. So, kaya ngayon, sinasabi ni Kong Pulong, wag naman gamitin yan para takutin o gipitin ang mga kalaban sa politika.